Samahan nyo kaming mag-grocery shopping sa Fairbanks. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung Fairbanks is mga 2 oras na pagdadrive galing sa amin sa Delta Junction, Alaska. Ito na pala yung sitwasyon dito ng kalsada sa amin. Napaka-icy at napakadulas na, and then puro puti na rin yung paligid dahil sa snow. So yung temperature today is nasa 19°F. Hindi pa naman siya masyadong malamig ngayon, and actually we are blessed na yung aming October and early November ay hindi pa talaga sobrang nakakanginig sa buto yung lamig. Ganito pala yung itsura ng kalangitan dito kapag pa-sunrise pa lang. So pinkish na bluish yung kanyang kulay. Past 9 o'clock na pala kami nakarating ng Fairbanks dahil nga sa icy yung kalsada. Kailangan talagang mag-ingat at dahan-dahan lang sa pagmaneho. Pumunta kami sa Asian store at may nakita akong binebenta na rambutan. Pero tingnan nyo naman yung presyo. $10.88 sa ganitong karaming rambutan. Tapos meron din silang calamansi na ganito lang din karami, $11.19. So kahit na gusto kong bilhin yung mga to, hindi ko kinuha dahil sobrang mahal. Suppress ko lang muna yung aking craving sa rambutan kasi season na siguro ng rambutan at mag-aantay na lang ako na ibenta nila ito sa Costco. At least doon medyo mura. So yung kinuha ko dito is tong okra na lang na $7.19. Tapos kumuha na rin ako dito ng dahon ng lime na yung presyo ay $4.10. Ginagamit ko tong dahon ng lime pag gumagawa ako ng Thai soup. Mag-11 pa lang ito ng umaga at nagutom kami ng early dahil nga early kami nagising. Sa Aurora Mediterranean Restaurant pala kami kumain. Napakasarap ng kanilang pagkain. Pumunta din kami ng Costco. Dito kami usually namimili ng aming mga pagkain kasi bultuhan yung mga binebenta dito. Maramihan pala kami mag-grocery kasi nga every 1 to 2 months lang kami pumupunta ng Fairbanks. Meron din naman kaming grocery store sa Delta pero hindi talaga kami doon namimili kasi masyadong mahal kumpara sa presyo dito sa Fairbanks. Napapabili lang kami talaga doon kapag meron kaming nakalagtaan dito o di kaya kapag naubusan kami ng aming supply. Ito pala yung isa sa mahirap kapag early winter dito sa Alaska. Pag early winter kasi malaki pa yung fluctuation ng temperatura. So minsan umiinit, tapos natutunaw, and then lalamig ulit, mag-freeze, mag-yellow. Kaya napakadulas ng kalsada at ng mga parking lot. Tsaka mahirap din magtulak ng shopping cart kapag winter. Hindi na ako nakapag-video sa loob ng Costco dahil nagmamadali na kami. May pupuntahan pa kaming mga ibang grocery stores, tsaka may doctor's appointment din itong aking asawa. Speaking of doctor's appointment, hindi ko pa pala na-mention dito na sa Delta wala kaming ospital. Yung available lang na medical facilities doon sa amin is clinic. So kapag may emergency at kailangan mo magpatingin sa ibang specialty doctors, kailangan mo talagang pumunta ng Fairbanks. Anyway, itong asawa ko lang pala yung nag-unload ng aming mga grocery. Sabi niya, pumasok ko na lang doon at ako na yung bahalang mag-unload. Kaya naman, thank you Lord. Isa yan sa mga bagay na na-appreciate ko sa asawa ko. Pumunta din pala kami ng Walmart. Tingnan nyo naman yung itsura sa labas. Parang spring, maaraw tapos natutunaw yung mga yellow. Lagi din kami pumupunta ng Walmart kasi may mga Asian products at Filipino products sila na binabenta dito. I tried to take a video sa loob pero mahirap talaga, nagmamadali na. Kaya itong pinya lang yung aking na-videohan. Pumunta din kami ng Lowe's para bumili ng mga home improvement materials. And actually, itong trip na to is pangalawa na. Nagpaiwan lang yung asawa ko sa sasakyan. Bumalik talaga ako ulit para mamili ng mga halaman dahil naka 50% off ang mga ito. And then bumili na rin ako ng potting soil at saka fertilizer para sa aking mga indoor plants. After ng Lowe's, pumunta na kami sa doctor's appointment ng asawa ko. Hindi na ako nag-video doon sa loob para naman maprotektahan yung privacy ng ibang mga tao doon. So, mga 3:45 na kami natapos. Pauwi na kami dito and this is still in Fairbanks. Makikita nyo dyan yung building ng Home Depot. And tingnan nyo yung mga spruce trees dito, yung mga parang Christmas tree. Ang gaganda nila Napa-video talaga ako sa area na to kasi nga ang lalaki ng mga spruce trees dito. Palubog na dito yung araw kahit na past 4 o'clock pa lang. And napakaganda din ng sunset dito sa Alaska. Foggy pala banda dito sa may Chena River. Yung sa left side na yan is ilog ng Chena. Chena.
Yan din yung isang sitwasyon na nagpapahirap sa pag-drive dito kapag winter kasi minsan hindi mo alam na foggy pala at may mga times talaga na zero visibility. Alas 4 pa lang pala ito ng hapon pero makikita nyo na dito yung laki ng buwan. May city pala dito sa Alaska na yung pangalan is North Pole. Huwag kayong ma-confuse dahil wala po sa North Pole yung Alaska. Yan lang talaga yung pangalan ng city na to at meron sila ditong Santa Claus house na open year-round. Ayan o, may Santa Claus na malaki tsaka meron din na sila ditong pinatayo na parang maliit na park. Tingnan nyo yung beauty ng winter dito sa Alaska. Napakaganda talaga ng mga puno kapag nababalot na sila ng niebe. At ito pa, napakaganda rin ng kabundukan dito sa Alaska, lalong-lalo na kapag sunset, makikita mo talaga yung kanilang silhouette. Ilog din pala yung nandyan sa kanan, meron pang mga open spots kasi hindi pa masyadong malamig. May Air Force Base din pala dito sa Fairbanks, ayun makikita nyo yung ilan sa kanilang mga jet planes. For some reason, napaka-attractive talaga ng buwan. Halos halfway na yata ito pa uwi at na-stranded kami dito ng mga 30 to 45 minutes kasi merong mga military vehicle na napunta sa ditch, nabaliktad yung kanilang sasakyan dahil nga sa sobrang dulas ng kalsada. Yung sasakyan pala na nasa gitna is a state trooper, kumbaga state police. Sila yung nag-a-assist dito sa traffic para maiwasan din yung aksidente. Ayan, naabutan na kami ng dilim dito. Mga 5:30 na ito ng hapon, ganyan nakadilim. Ayan na, naipatayo na yata nila yung bumaliktad na military vehicles at ayan makikita nyo yung mga military dyan nag-aabang pa rin. Wala namang kaming narinig na merong nasaktan or somebody na na-hospital. But I could be wrong. I just hope na okay lang sila. After mga 10, maybe 15 minutes, pagdating sa unahan, na stranded kami ulit dahil meron pa palang isang sasakyan na bumaliktad din which is owned by military din. Ayan o, makikita nyo. Ang laki pa naman. So mag-aalas 6 na ito ng gabi at hindi pa rin kami nakarating sa bahay. Alright, the next day na ito, hindi na ako nakapag-video pag uwi namin dahil sa sobrang pagod. Tapos na stranded pa kami for a long time. Kinabukasan na ito, gusto ko lang sagutin yung isa sa mga katanungan dito, I think last year. Yung tanong ng isa nating viewer is kung magkano ba yung nilalabas namin na pera pangbili ng pagkain dahil halos lahat ng pagkain namin is libre na. Yung tinutukoy niya is because libre na yung mga gulay dito sa bahay dahil nga mahilig akong magtanim ng mga gulay. And at the same time, naghahunt din kami ng moose para meron kaming supply na karne at nagfi-fishing din kami ng salmon. So ilan lang ito sa mga pinamili namin kahapon. May mangga, may mansanas, may pomegranate, may saging, may more mansanas, pomelo or kabuga sa amin, sweet potatoes, may pears, may lime, may lemon, may avocado, may gold na kiwi at saka pinya. Kung kaya lang talaga tumubo ng mga prutas na to dito, matagal ko na ito silang tinanim. Pero alam nyo naman na napakalamig dito sa Alaska, kaya very selected lang yung mga tumutubong prutas dito. So ayan yung isa sa mga main produce na pinamimili namin. So dito isi-share ko sa inyo kung magkano yung aming nagasto sa aming mga groceries kahapon. So, halimbawa na lang ito sa Asian market, magkano to? Yung okra, tingnan nyo yung presyo ng okra, $7.19. Tapos ano po yung binili ko doon, yung lime leaves. So, ayan $11.29. Ito sa Walmart, $128.25. Ito saan to? Sa Fred Meyers, $235.94. Sa Costco. Sa Costco kami lagi namimili ng bulk. Kasi bultuhan kami mamili dahil every 1 to 2 months lang kami pupunta ng Fairbanks. Ayan $439.11. Ito naman sa Petco, dahil madalawa na yung aso namin, bumili kami ng dog food which is 86.47. Tapos ito sa Lowe's, mga miscellaneous na to, mga materials na ginagamit namin dito sa bahay. Tapos nakapamili rin ako ng maraming tanim kahapon, kaya ito nasa around $200 some yung napamili namin sa Lowe's. So, kinompute ko na ito kanina, nasa $1,200 yung aming nagastos kahapon. So, yan yung isa sa pinaka-reason kung bakit kami nag-garden
bakit kami nag-hunting at nag-fishing? Kasi ang mamahal ng mga bilihin dito sa Alaska. Ayan. So hopefully nalinawan na kayo na kahit na sa paningin nyo wala kaming gastos sa pagkain, marami rin yung aming gastos actually. Kahit na libre na yung mga gulay sa garden. And that's the other reason also na nag-iimbak ako talaga ng mga pagkain. So yan lang, I hope na nasagot ko yung katanungan na yan. Matagal na actually yung tanong na yan, I think last year pa. Alright, salamat!